Day mga ganid! Ayan, eto nga po pala yung dawok. Isang trick sa zero wheel. May tropa tayong gustong magpaturo. Ayan, nag-message siya sa akin. Nasa Vietnam siya ngayon tapos walang nagtuturo sa kanya. Sa akin din naman, walang nagtuturo sa akin. Bakit ko siya tuturuan? Una mo nga palang paghahandaan ay palakasin yung forearm mo kasi ang sakit talaga sa forearm yan. Kung gusto mo talagang lumakas yung forearm mo, maghamon ka ng bunong braso dyan sa Vietnam. Ayan, right and left nga pala yung wini-workout ko. Siyempre, ano yon, yung kabila lang yung malaki. Nag-workout ka na rin naman, lubos-lubusin mo na mula ulo hanggang paa. Pero syempre, palakasin mo rin yung likod mo kasi ang sakit talaga sa likod ng sirwheel. At syempre, may mga requirements yan, tricks na yan. Di ba? Para nag-apply ka lang ng trabaho. Ito yung one hand waltz. Syempre, aaralin mo yung right and left para sa future tricks mo. Madali na. At ito pa yung isa. Hindi ko alam yung tawag dyan. Pa-comment down below naman sa mga teacher ng zero wheel dyan. Pero parang dawok lang din siya. Pero hindi siya nakasampa sa zero wheel. Ang kaibahan lang niya sa zero wheel na nakasampa may black magic. Ayan o, yung kikik sa likod. Pagkatapos, dapat yung waltz mo hindi ganun kabilis. Sakto lang. Kasi pag mabilis tapos sinimula mo na yung dawok, itatapon ka talaga niya. Kapag uumpisa mo na yung dawok, dapat nakalak na yung kamay mo. Kasi bibitawan mo ng isang kamay yan. Pag di mo nilak yung kamay mo, lili pa rin yung zero wheel. Baka mawalan ka na ng ganang kumain. Pero kung yung basic hand mo sa waltz nakalak na, mas okay yun. Wala ka nang iisipin. Pagkatapos, eto nga pala yung itsura ng kamay mo habang nagdadawok ka. Dapat sagad-sagad yung twist ng wrist mo kasi bibitawan mo yung zero wheel para pag umikot yung zero wheel sa likod ng palad mo, onting-onti na lang masasalo mo na siya. Onting tip lang po ha, wag mo over-twist yung shoulder mo kasi pag in-over-twist mo yan, baka ma-dislocate pa yan. Ayaw ko kaya nun. Pagkatapos, pag uumpisa mo na yung dawok, dapat i-adjust mo na yung paa mo. Ito-turn out mo na siya para ready na pag umikot na yung zero wheel. Pag binitawan mo na yung zero wheel, dapat naka-diagonal para mabilis abutin ng working leg mo. Pagkatapos, ang tamang pagsalo ng working leg mo nakasikil yung feet mo para madali na sa susunod na step. Pagkatapos, siya na yung magiging supporting legs mo. Dapat naka-stay lang dyan kasi yung susunod na step ronde mo yung legs mo paikot, kaya nga ronde, di ba? Pagkatapos mo siya ronde, siya na yung magiging supporting leg mo. Yung kaninang supporting leg mo, mag-ready ka na para sa black magic. Ayan o, pakak! Ayan, nakaisang round ka na ng dawok. Ulitin mo na from the top, salo ng sickle pit, tapos ronde leg, tapos supporting leg, stay, then black magic, diagonal yung zero wheel. Ganun lang siya, paulit-ulit lang. Dahil paulit-ulit lang siya, dapat mong pagandahin yung umpisa mo. Para pag nadugtong mo na yung pangalawa, dire-diretso na, dadami na yan, sunod-sunod na yan, maganda na lahat. Pero dapat may patient ka sa tricks na to kasi hindi siya madali. Maswerte lang talaga ako kasi pogi ako. Natututunan ko agad yung mga bagay na ganyan. Happy training! Kung may tanong ka pa, huwag kang mahiyang tumawag sa akin. Tapos samahan mo na ng Gcash.